Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Sabi mo sa katabi mo, a blessed morning. Kaaway niyo po ba yung katabi niyo at ayaw niyo kausapin? Sino po yung masaya ngayong umaga? Ganyan na masasaya. Dapat medyo may tayo dahil malamig ngayon, parang lahat gusto matulog. Gustong nakahiga sa mga ating mga higaan. Pero praise God, sapagkat ang Panginoon ay Panginoon na tunay na tayo'y sumusunod sa Kanyang pinag-uutos. Lalong-lalo na po, sabi nga po sa Hebreo, huwag niyong kaligtaan ang ganitong pagtitipon. Sapagkat ang pagtitipon na ito ay pagpapakita ng ating gratitude o pasasalamat sa Panginoon. Sapagkat alam natin na everyday sa ating buhay ay tunay tayong pinagpapala. Hindi lamang financially, sapagkat ang pagpapala hindi po nakikita ito madalas sa finances. Kundi nakikita sa atin kung saan maligaya ta at may kagalakan, kapayapaan in spite of everything. Okay po? Sa ating buong pagpapatuloy na ating series na bagong simula, a new beginning, makikita po ito sa aklat ng Isaiah sa 43:18-19. Ngunit huwag na ninyong iisipin pa ang nakaraan dahil bagong bagay na ang gagawin ko. Ito yung nangyayari at nakikita na ninyo, gagawa ko ng daan at mabakabukal sa disyerto. Alam natin po this year, 2026, marami tayong mga pinagdaanan, 2025, na sana sa 2026 ay makuha ko na. Lalo na pa yung magawa ng New Year's resolution. Di po ba? Na mangyari na sa 2026. And I believe sa ating Panginoon, hindi lamang po isang beses yung chances, kundi many times, marami po na panimula ang binibigay sa atin ng Panginoon. Lalo po yung ating message last week, yung God restore, run back to Jesus. Ibig sabihin, yung nakaraan na hindi nangyaring sa ating buhay na nasira, gayang i-restore ni Lord yan. Kayang mapanumbalik yan ng Panginoon. Ang gusto na ng Panginoon na tayo po ay tumakbo. Hindi lang po maglakad ng bagal-bagal, kundi tumakbo tayo palapit sa Panginoon. Kung naniniwala po tayo na God can restore yung mga nasira sa atin, hindi pwedeng hindi ka babalik. Kaya lang po sa mga kasinungalingan ng kaaway, pag nasira na ang buhay natin, ayaw natin lumapit sa Panginoon, na master ng ating buhay, no, saan nag-create sa atin, siya yung may pinakamagandang plano sa atin, ayaw natin lumapit. Pero kung naniniwala ka, God can restore anumang bagay na nasira sa'yo, I tell you, ipapanumbalik ng Panginoon yan. Naniniwala po kayo? God can restore us. Amen? Kasi yan ang ability o kapangyarihan ng Panginoon na tayo po i-restore sapagkat alam ng Panginoon, we are in this world corrupt na hindi talaga tayo titigilan ng kaaway. Pero salamat sa Panginoon sapagkat nandyan siya ang kanyang biyaya at pag-ibig sa atin, yung kapangyarihan niya, na kaya kanyang ipanumbalik sa disenyo niya. Kaya kung babasahin po natin ang book of Genesis, kung paano nagkasalat si Eva at Adan, nasira na po yung plano ng Diyos sa atin, yung disenyo. Di po ba? Pero dahil po sa pag-ibig sa atin ng Panginoon, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak to restore us upang ibalik yung disenyo sa atin ng Diyos. Ano ba yung unang disenyo na yon? Yung disenyo na siya na yung mag-manifest sa atin, siya yung manguna na, mag-determine ng tama at mali sa atin. Kasi nung po tayo ay nagkasala, sino po ang laging nangunguna sa ating buhay? Ang ating sarili, yung gusto natin. Kaya nga po madalas tayo nagkakasala kasi ang gusto natin, ang iniisip natin, yung pagiging makasarili natin. Pero kung titignan po natin, kung ang Diyos ang nagdidetermine ng ating buhay, hindi po tayo. Hindi ko sasabihin hindi kayo magkakasala, pero naiiwasan po natin yung malaking damage sa buhay natin upang tayo ay lumayo sa Panginoon. Kaya nga po yung series natin, yung New Beginning, lagi may bago. Lagi may binibigay sa ating pagbabago ang Panginoon. Lalong-lalo na po kung last year, hindi ka nagtagumpay. Sino po yung pakitaas sa kamay nung last year? Pwede mo sabihin, nagtagumpay ako last year. Praise God, palakpakan natin ang Panginoon. Pero this year, parang sinabi mo, Panginoon, gusto ko sana talagang magtagumpay this coming year. Itaas ang kamay. Praise God. Sino ba dito ayaw magtagumpay? Tingin mo po ba? Lahat tayo gusto po yung magtagumpay sa pag-aaral, sa hanap buhay. Ano po? Pero ang tanong,
Ano po ba ang pagkakaiba ng tunay na tagumpay o tagumpay pangkalahatan? Kasi po, meron pong tagumpay na sinasabi na maraming tao ay nag-iisip na ang tagumpay kapag ikay marami kang mayaman ka, tagumpay ka. Di ba ba? Kapag ikaw ay ang inyong trabaho ay talagang maganda at sumasahod ka, tagumpay ka. Pag ikaw po ay may impluwensyang tao at may power ka, tagumpay ka. Yan po ang sabi ng mundo. Bakit po sa bandang huli, kabila ng kanilang katanyagan, kasikatan, maitatanong mo ba na ito ba ang tunay na tagumpay? Bakit? Ilang tao po mayaman, sikat, may impluwensya, nagtapos sa kanilang buhay sa kalungkutan at kawalan. Mayaman, bakit nagpakamatay? Mayaman, bakit sinisira ang buhay? Tanyag, bakit nagtatago? Mayaman, nasa na ngayon? Di ba ngayon, mga viral ngayon? Mga yayaman, bakit nawawala? Nagtatago, bakit parang feel sila? Kasi akala nila yung dala nilang tagumpay, yung dala nilang mayaman sila, maimpluwensya, at karera nila sa buhay, bakit hindi natin masasabing tagumpay? Kasi po, hindi po yan ang sinasabi ng Biblia about success o tagumpay. Kasi po ba, madalas yan po nagbibigay sa atin lalo ng kalungkutan. Ano po ang sinasabi sa Mateo 16:26? Ano ba ang tunay na tagumpay? Ano man ang mapapala ng tao kung mapasa kanya man ang lahat ng bagay sa mundo? Sa'yo na ang lahat. Okay na, sa'yo na. Ngunit, ang sabi ng Panginoon, mapapahamak naman ang kanyang buhay. Kung sa'yo man ang yaman ng buong mundo, pero kung ang kaluluwa mo sa eternal na yun, habang buhay, may papahamak ka, mapaparusahan ka, magdurusa ka, anong silbi ng meron ka dito? Di po ba? Ako minsan, hindi ko po sinasabi na huwag po kayong magmayaman o maging okay po, blessing po yun. Pero hindi po natin nakikita, dito po ang tunay na success o tagumpay na sinasabi ng Panginoon. Ang tunay na success o tagumpay ng Panginoon na sinasabi biblically, kung ikaw ay may kaligtasan at buhay na walang hanggan. Bakit po? Lahat po tayo dito mamamatay. Sino po dito masasabi, ay pastor, hindi ako mamamatay? Wala. Sabi po sa Hebreo, itinadhana po sa isang tao ang mamatay at susunod doon paghuhukom. Lahat po tayo mamamatay. Kaya marami nagsasabi, iiwanan mo din yan. Minsan pag-aawayan pa ng mga anak natin. Ano mang karera ka, mamamatay ka rin. Ano pinakamahalagang sinasabi ng Panginoon? Yung eternal, yung habang buhay, pati dito sa mundong ito, hanggang sa kabilang buhay, may benepisyo ka. Ito yung kaligtasan. Ang tunay na tagumpay sa isang tao ay ang pagkakaroon ng kaligtasan mula sa ating Panginoon. Kaya minsan nakakalungkot sa mga Christian, tayo yung mga tumanggap bilang Panginoon at tagapagligtas at buhay na walang hanggan, pero para tayong talong-talo. Parang wala tayong narating. Pero ang linaw po na sinasabi sa Mateo 16:26 na kung ikaw ay merong Panginoon na tagapagligtas sa buhay mo at mayroon kang masasabi mo na ako'y ligtas at hindi ako mapaparusahan, ako'y may buhay na wala hanggan, ito ang tunay na tagumpay. Amen? Sabi mo sa katabi mo, meron ka palang tunay na tagumpay. Kasi lagi tayo nakatingin basically sa sinasabi ng mundo. Na pag ikay mayaman, pag ikay mataas ang iyong pinag-aralan, maganda ang karera mo, ma-impluwensya ka, kilala ka, success ka. Kaya nauuso yung I'm success, nakasuccess ako, di ba? Yung ganon. Pero ano ba talaga ang tunay na success? Ang tunay na tagumpay, ang pagiging lahat ng nais ng Diyos ay mangyari sa atin. Yung layunin at gawin ang nais ng Diyos at marinig sa'yo. Anong sabihin sa'yo ng Diyos? Anong maganda marinig sa'yo? Well done, my son and daughter, my good and faithful servant. Bakit po? Lahat po kasi tayo haharap sa Diyos. Hindi ko naman pag umarap sa Diyos, tatanungin ka, anak, ano tinapos mo? Lawyer po ako. Ano tinapos? Engineer po ako. Hindi nyo ba ako kilala? Lord, ako po ang isang mayor sa aming bayan. Hindi po tatanungin sa'yo ni Lord John.
Ano tatanungin sa iyo? Ang sabi dito sa Mateo 25:21, sinabi sa kanya ng Panginoon niya, magaling, mabuti at tapat na alipin. Naging tapat ka sa kaunting bagay, pamamahalaan kita ng maraming bagay, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Anong sinasabi ng Panginoon sa atin? Yung bang layun ko sa iyo nangyari? Yung purpose ba ng buhay mo nangyari sa buhay mo? Yung purpose na gusto kong mangyari sa buhay mo nangyari? Ito nakakalungkot sa maraming tao. They die pero hindi nila alam ang layunin ng Diyos sa kanila. Kaya minsan, gugustuhin nila yung mga kabataan, pag nahiwalay sa boyfriend and girlfriend, magpapakamatay. Kasi akala nila, ang pagkakaroon ng relasyon, ito yung tunay na kasiyahan at tagumpay ng isang tao. Yung pagiging masaya. Pero hindi nila alam, ang tagumpay ay yung gawin mo ang nais ng Diyos at magawa yung nais sa'yo ng Diyos na gawin mo. At nangyayari po yun, pag po tayo ay nakikita natin yung layunin sa atin ng Panginoon. At hindi lamang po yun, kundi yung ating buhay at pag-uugali at pagkatao ay mailabas yung tunay na tagumpay na nangyayari na ginawa sa atin ng Panginoon. Yung mabago buhay mo, tagumpay ka ron eh. Di ba? I tell you how many times, nung ako po'y sinabihan ng nanay ko, nung ako po'y baguhin ng Panginoon, sabi niya, daig niya pa ang nanalo sa loto. Kasi hindi po kayang bilhin ng anumang bagay dito sa mundo yung kayang gawin ng pagbabago sa iyo ng Diyos. Sino po dito makapagtataas na kamay kahit ang laman ng bulsa niya ay barya-barya lang pero masaya siya? Di ba? Praise God? Kasi hindi na masayaman ang tagumpay. Hindi na yung nakuha sa karera kasi marami pa kayo yung mga depressed eh. Sila pa yung puro ng stress. Bakit? Kasi gumagawa sila sa isang bagay na yung seguridad nila sa bagay ng mundo. Kaya sila malungkot. At marami sa atin gusto maglingkod pero sa paraan na gusto nila. Yung pag convenient lang ako, tsaka lang ako susunod sa Panginoon. Pag convenient lang ako, pag ako gagawin yung layunin ng Diyos. Kaya mostly, gusto mo magtagumpay, hindi. Kasi ano nangyayari sa kagustuhan mo pa rin. Unless hindi ka aalis dyan sa pagiging gusto mo at hindi sa gusto ng Diyos, I tell you, hindi mo makukuha ang tunay na tagumpay. Ngayong malayo po sa sinasabi ng tagumpay, sa sinasabi ng Diyos sa tagumpay ng mundong ito. Kasi lahat po, isang araw haharap tayo sa Kanya. At inaasahan na marinig sa iyo ng Panginoon, well done my son and daughter, my good and faithful servant. Alam niyo po, yan ang pinakamaganda na tayo haharap sa Panginoon. Hindi para tayo, doon ka pumunta, hindi ka para dito sa langit. Huwag kang pumunta rito dahil hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay. Kundi isang tunay na tagumpay, haharap tayo sa Panginoon at sasabihin sa'yo, pasok ka anak, nagtagumpay ka, ito ang tunay na tagumpay, ang makasama kita habang buhay. Yun po ang tunay na tagumpay para sa isang tao. Totoo po yan. Kasi minsan po tayo, di ba, minsan sa NBB po, meron po siyang devotion. Sabi niya, pastor, kung sino pang gumagawa ng masama, sila yung yumayaman. Sino ba minsan nagtanong ng ganyan? Kung sino yung mga hindi sumusunod sa Diyos, sila pa yung maganda buhay. Di ba? Minsan, iniisip natin, parang maling desisyon yata ginawa ko at sumunod sa Diyos. Kasi nakatingin tayo sa material kung saan hindi ito eternal. Lahat mawawala. Pero ang sabi ni David, sabi sa huli, nung pumasok ako sa templo ng Panginoon, doon ko nalaman ang kahihinatnan ng mga masasama. Ano kahihinatnan nila? Parurusahan sila habang buhay. Mawawala sa pili ng Panginoon. Ibig sabihin po nun, maghihirap kayo ng walang hanggan. At hindi po yun ang tunay na tagumpay na nangyais ng Diyos para sa ating lahat. Ang nais ng Panginoon, mangyari yung tunay na tagumpay sa ating lahat. Kaya po ang mensahe po natin ngayong umaga, be truly successful o maging tunay na matagumpay. Kasi lahat na tayo gusto natin maging matagumpay. Pero bakit ganon? Pag nakuha na natin yung tagumpay na yun, bakit hindi pa rin tayo masaya? Bakit hindi pa rin tayo parang nakagkakaroon ng tunay na kapayapaan at kagalakan?
Kasi nga, hindi tunay na tagumpay ang ating nakuha, kundi materially o makamundong tagumpay. Pero pag tayo nagkaroon ng tunay na tagumpay, sasabihin mo, Lord, ang sarap talaga. Nagkaroon ka ng kapayapaan, kagalakan, dahil sa tagumpay mula sa Panginoon. Ano po sabi sa Kawikaan 16:3? Ipagkatiwala mo sa Panginoon ang mga gagawin mo at magtatagumpay ka sa iyong mga plano. Ibig sabihin, lahat po ng ating ginagawa, ito po ba ay nakaugnay sa ating Diyos? Ito po ba isa bibigyan ng kaluwalhatian ng ating Panginoon sapagkat sabi niya, in everything you do, do it for the glory of my name. Yung po ba ating ginagawa pagkakaroon ng maraming pera, kaugnay ang Panginoon? Ang ating karera ba o trabaho, kaugnay po ba ang Panginoon? Lahat ng ating ginagawa, sabi mo tagumpay ka, nandyan ba ang Diyos sa tagumpay na yan? Kasi hindi po tunay na tagumpay at madalas sinasabi natin, kaya ako nagtagumpay dahil magaling ako. Kaya ako nagtagumpay dahil matalino ako. Nasaan ang Diyos? Kaya madalas yan, tagumpay na yan ang sumisira sa maraming tao. Hindi ko sabi ko sa inyo madalas, hindi masama po magyumaman. Hindi masama magkaroon ng magandang hanap buhay. Ang magkaroon ng kapangyarihan, lalo pwesto po. Pero ang tanong, ipinagkatiwala po ba natin yan sa Panginoon? Yan po bang meron ka ay nagagawa yung layunin sa iyo ng Diyos kung nasaan ka? Kasi po madalas at nangyayari sa maraming tao, nagtagumpay sila pero wala ang Diyos. At the end of the day, malungkot sila. At the end of the day, walang kapayapaan, kagalakan. Kasi sabi nga ng Panginoon, ang aking kapayapaan ay ibang-iba sa mundong ito. Kaya ang mga Kristiyano, minsan nasasabihan may ganun eh. Bakit? Ang dami na nangyayaring problema pero nakangiti ka pa rin. Masaya ka pa rin. Bakit? Ang iyong kagalakan nagmumula sa ating Panginoon. Sa akin ka, madalas kami nagsasabi, ba't kayo laging masaya? Paano kung di magiging masaya? May kaligtasan ako nagmumula sa Panginoon na buhay na walang hanggan. Ano man ang mangyari dito sa mundo to, alam ko kung saan ako pupunta at alam ko may kaligtasan ako mula sa Panginoon. Amen? Yun! Kaya nga sabi ko sa madalas, ang mga Kristiyano dapat laging nakangiti. Hindi naman katabi mo. Nakangiti ba? Bakit? Ang Kristiyano kasi hindi mukhang kabayo. Na lagi mahaba ang mukha. Hindi, bakit? Nagagalak ka kasi meron kang tunay na tagumpay dahil sa ating Panginoon. Kaya matuto tayo sa sambuhay. Pag-uusapan natin ito yung buhay po ni Joseph o ni Jose. Ito po yung anak. Hindi po ito yung kay Maria, ha? Ito po yung anak ni Jacob. Na kung saan, kung babasahin po natin siya, karakter sa Biblia, siya po yung anak ni Jacob na kung saan nagkaroon siya ng pangitain na magbabow down sa kanya yung mga kapatid. Bunso po siya. Isa sa mga anak ni Jacob, hindi papayag ang mga panganay. Hindi lang po yun. Nangyari, itinapon siya sa balon para mamatay. Pero may nakakita po sa kanya, ginawa siyang alipin, binenta, pagkaperahan sa Ehipto at naging alipin. Yan po, ang kasaysayan. Pero maging sa mga bagay na hindi maganda nangyari sa kanyang buhay, nagdala ito ng pagpapala at tagumpay. Nakaka-relate tayo, no? Kasi madalas, marami sa ating buhay, hindi maganda. Di ba? May mga posible sa atin na walang naging sitwasyon sa buhay mo na talagang malungkot ka at nawalan ka ng pag-asa. Pero ang tunay na tagumpay, ipinapakita ng Diyos kapag nangyari sa ating lahat yan. At nangyari po yan kay Joseph o kay Jose. Makaka-relate tayo. Ano sabi sa Genesis 50:20? Binalakanin ninyong gawan ako ng masama, ngunit binalak naman ng Diyos na magdulot ito ng mabuti upang mailigtas ang maraming buhay na siya nangyayari ngayon. Maraming hindi naging maganda sa buhay ni Joseph at ni Jose. Pinagbintangan pa nga siyang re-rapin niya yung asawa ni Faraon. Kasi magandang lalaki si Joseph ayaw niyang patulan yung asawa. Sabi ko, hindi. Pinagbintangan siya, nire-rapin niya, kaya nakulong din siya. Ano? Lalo na mahirap yun, pagbintangan ka na, hindi mo ginagawa. Pero sa kabila ng iyon, nang hindi maganda nangyari sa buhay ni Joseph,
Pero ito ang ginamit ng Diyos para sa kanya na magtagumpay at maging pagpapala sa kanyang pamilya. Kasi po, to make the story short, publishin na lang natin, naging governor si Joseph. At yung kanyang pangitain ng hari na magkakaroon ng 6 years sa tagutom, siya yung ginamit ng Panginoon upang mabigyan ng pagkain ng Israelita. Yung pamilya niya na tagwil sa kanya, nag-abandon, na gustong pumatay, pero dahil sa Panginoon, naging blessing siya. Sa atin po, ganun din. Na kahit anuman nangyari hindi maganda sa atin, sabi mo sa sarili mo, parang wala na yatang sa buhay ko para magtagumpay ako. Sa ganitong sitwasyon, ang dami kong utang, magtatagumpay ako. Sa ganitong sitwasyon, wala akong trabaho, magtatagumpay ako. Sa ganitong sitwasyon, sira ang pamilya ko, mabubuo pa kaya? Ano sabi sa atin ng Panginoon? Katulad kay Joseph, magtatagumpay ka dahil merong magandang makikita mo sa Panginoon. Pag dinala mo ang mga bagay na hindi maganda sa Panginoon, magiging maganda. Bakit? Naniniwala po ba kayo na ang pangit o hindi mabuti ang Diyos? Di ba lagi mabuti? Kaya yung pangit na meron ka, dali mo sa Diyos, magiging mabuti. Kaya ano man dilim ng buhay mo, dali mo sa Diyos, liliwanag, kasi siya liwanag. Ganun po nangyari sa aking buhay. Ano ko na sa inyo, madalas ko sinasabi sa inyo. Yung namatay po ang aking anak na panganay, dalawang pinagpipilian ko lang. Lumayo sa Panginoon o dalhin ko sa Panginoon. Kaya nung dinala ko sa Panginoon ito, hindi pa natapos. Siyempre yung kaaway, dahil sa'yo, kaya namatay ang anak mo, marami kang bisyo, marami kang ganyan, etc., etc. Pero mabuti ang Diyos. Kasi nga, gusto ng Diyos, magkaroon ako ng tunay na tagumpay, lalong-lalo na po sa paggawa ng mabuti at paglayo sa kasamaan. Binigyan niya ako ng isang verse, 1 Corinthians 10:7, sabi doon, ang kalungkutan nagmumula sa Panginoon, nagbubunga ng kaligtasan. Pero ang kalungkutan nagmumula sa kaaway, sanlibutan nagdudulot ng kamatayan. Kung ating buhay ay sira, binigay mo sa Panginoon, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Magkakaroon ka ng value. Magkakaroon ka ng tunay na kahulugan o tunay na tagumpay sa iyong buhay. Sinasabi ko po sa inyo to, na tunay na ang buhay natin ay masalimuot talaga dito at tuloy na ginagawa ng kaaway, hindi tayo magkaroon ng tunay na tagumpay. At nagkaroon ng tunay na tagumpay si Joseph. Bakit? Dahil sa presensya ng Diyos. Presence of God. Kaya nga po tayo mga Kristiyano, kung laging nasa presensya ka ng Diyos, tagumpay ka. Ano sabi po dito sa Genesis 39:2-3? Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niya sa Ehipsyo. Nakita ni Potiphar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Bakit siya pinagpapala? Bakit siya nagtatagumpay? Dahil ginagabayan siya ng Panginoon. Dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa kanya. Kaya sabi ko po sa inyo, bilang mananampalataya, anumang problema tayo ngayon, hindi na nangangahulugan na ang Diyos ay wala sa ating buhay. Kasi madalas kain tayo. Pag tayo dumadaan sa sitwasyon, parang hindi ako mahal ni Lord. Parang wala sa akin si Lord. Hindi. Kaya minsan dumadaan tayo sa ganyang pagsubok para maranasan natin ang tunay na tagumpay. Di po ba? Kung hindi ka nagkasakit, hindi ka gagaling sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. Kung hindi ka naligtas sa isang sitwasyon na kaligtasan na kailangan ng Diyos, naligtas ka, hindi mo mararanasan ang kaligtasan ng Diyos. Kaya yung mga problemang kainin at kinaharap, di ba minsan nagbibigay sa atin ng kawalan ng pag-asa? Kasi ito pa mabigat eh. May problema ka pa, magdadagdag pa ng problema. Di po ba? Nagdoble-doble. Pero sasabihin ko sa inyo, last messages na sinabi ko, walang ipinahintulutan sa iyo si Lord na makasasama sa iyo. Hindi nawala kayo doon? Lahat na pinahintulutan sa iyo ng Panginoon na sa tingin mo masama, hindi. At the end, sa dulo niyan, mangyayari yan para sa ikabubuti mo at itatagumpay ng buhay mo. Katulad ni Jose, di po ba palakpakan natin ang Panginoon? Sa tingin nyo, may tagumpay pa kaya si Joseph? Gustong patayin ng mga anak, naging alipin, pinagbintangan na rapist.
Sasabihin mo, may pag-asa pa ba, Lord? Pero hindi. Bakit? May nakahandang tunay na tagumpay sa'yo si Lord. Sabi mo sa katabi mo, may nakahandang tunay na tagumpay sa'yo si Lord. Bakit? Dahil kasama niya ang Panginoon, sabi nga, mismo, ibang tao na nakakita, pinagpapala ka, Joseph, dahil ginagabayan ka ng Diyos. Hindi, pinagpapala ka, Joseph, kasi matalino ka. Pinagpapala ka, Joseph, dahil ang galing mong dumiskarte. No, pinagpapala ka ng Panginoon dahil kasama mo ang presensya ng Diyos. At bilang Christian, pag alam mong kasama ka ng Diyos at presensya ay kasama mo, huwag kang matakot. Bakit? Kasi naiintindihan natin, yung tagumpay na ibibigay sa iyo ng Diyos ay galing sa Kanya, hindi sa iyo. Kaya ito din ang naunawaan ni Moses sa lumang tipan. Nung sila'y pupunta sa Kanaan, Lord, sabi ni Lord, puntahan niyo yung Kanaan, magtatagumpay kayo. Pero sabi ni Lord, sige, mauna na kayo. At sabi ni Moses, Lord, wag. Kasi pag hindi ka rin kasama, wag na lang. Ano sabi dito? Sa Exodus 33:14-15. Sumagot ang Panginoon, ako mismo ang sasama sa iyo at bibigyan kita ng kapahingan. Sinabi ni Moses sa kanya, kung hindi po ninyo kami sasamahan, huwag nyo na lang po kami paalisin sa lugar na ito. Ano po sinasabi ni Moses? Lord, kung hindi na kamo kasama ang presensya nyo sa amin, hindi na lang kami aalis. Kasi alam namin na hindi kami magtatagumpay. Hindi namin masasakop ang Kanaan. Hindi namin makukuha yung pangako. Alam niyo po kung bakit tayo nagtatagumpay? Dahil kasama mo ang Diyos. At yung pangako sa iyo ng Panginoon, ipinangako niya yan dahil kasama mo ang presensya ng Diyos. Ganon ang statement ni Moses, Lord, kung wag mo na lang ako samahan, hindi na lang ako tutuloy. Kasi alam niya, yung presensya ng Diyos, yung pinangako ng presensya ng Diyos, ay magbibigay ito ng tagumpay. At ito rin ang ipinangako sa ating lahat sa bagong tipan. Huwag kayong maglala, hindi sa lumang tipan. Pastor, lumang tipan lang, wag. Pati sa bagong tipan, sinabi ito, sabi dito sa Mateo 28:20. At tandaan ninyo, ako'y palagi niyong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ano pa ang gandang declaration? Bakit? Kahit sa sitwasyon na ikay nananagana, sa sitwasyon na ikay nahihirapan, nalulungkot, baksak ang iyong moral, walang pag-asa, sabi ni Lord, hanggang katapusan ay kasama ninyo ako. Ibig sabihin, yung tunay na tagumpay lagi natin kasama, ang problema lang, hindi natin ina-accept yung presence ni Lord, yung kapangyarihan ng Panginoon, hindi natin ina-apply, Lord, ba't baksak ako? Huwag kang mag-alala, kasama mo ako. Hindi yung sitwasyon mo o magpapasabi sa iyo kung anong kinaharap mo, kundi yan na magsasabi sa iyo na may Diyos na may kontrol ng lahat para sa tunay na tagumpay na ibibigay ko sa iyo. Yun ang katotohanan. Kaya yun po ang sinabi sa atin ng Panginoon sa bagong tipan. At ang pinakakong presensya ng Diyos ay nagbubunga ng kapayapaan at pagtitiwala. Kaya po yung presence ni Lord, hindi nyo napapansin? Kayo pumapasok dito, puno kayo ng problema, puno kayo alalahanin? Bakit maya-maya nawawala? Because of the presence of the Lord. Sino naniniwala ang presensya ng Diyos yung nandito sa kalagitnaan natin? Kaya ngayon, pag lumalabas minsan, nandun ako sa unahan eh. Lahat nakangiti. Pero minsan papasok, nakagano ng mukha yun. Pero paglabas, maganda na, nakangiti na. Bakit? Because of the presence of the Lord. Ayan po ang sinabi ng Panginoon, magbubuo ng kapayapaan at pagtitiwala. Sabi dito, sa Hebreo 13:5-6, iwasan ninyo ang pagiging sakim sa salapi. Maging kontento kayo sa kaanuman ang nasa inyo sapagkat sinabi ng Diyos, hindi ko kayo iiwan ni pababayaan man. Kung naman tayo sa verse na yan, anong madalas nagbibigay sa atin satisfaction at seguridad? Pera. Pag marami akong pera, masaya na ako, kaya ko nang bilhin ng lahat, kaya kong gawin ng lahat. Pero hindi nyo napapansin, yan ang nagdadala sa atin ng kalungkutan at kasamaan at kasalanan. Kaya anong gusto ng Panginoon? Contentment. Bakit? Kasi pag kayo kontento, naniniwala ka na God will provide. At sinasabi nga, hindi ko kayo iiwanan. At madalas ang lumalayo sa Panginoon, yung sabing tagumpay ako, pero wala ang Diyos, sila yung pinakamalungkot. Naalala ko tuloy, si Ruba Gutierrez. Kilala niyo pa? Matagal na po nangyari ito. Nakapanood po kasi ako ng interview niya. Birthday niya. Sabi niya, may
nagtanong na reporter, ano ang wish mo sa birthday mo? Isa lang, sabi niya. Ano po yan? Magkaroon ako ng tunay na kapayapaan. Peace of mind. Maganda, si Ropa Gutierrez. Mayaman. Kilala. At ang asawa niya, nung panahon pa yata, si Ilmas pa yata noon. Kilala rin, mayaman. Bakit humihingi ng kapayapaan? Ibig sabihin lang, anumang meron siya sa buhay niya, hindi ito nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Kundi ang presensya ng Diyos ang nagbibigay ng tunay na kapayapaan. Sabi nga dito, kaya buong pagtitiwala masasabi natin, ang Panginoon ang tumutulong sa akin, kaya hindi ako matatakot anuman ang magagawa ng tao laban sa akin. If God is for us, who can be against us? Kung ang Diyos ay kakampi mo, ang Diyos na makapangyarihan, sino ang tatalo sa'yo? Kaya ang tanong, kakampi ba natin ang Diyos? O yung pera mo? O yung katanyagan mo? Kasi lahat yan mawawala. Pero si Lord mananatili magpakailanman. Yan ang gusto ng Panginoon. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya kahit sa panahon ng paghihirap, mawawala ang ating alalahanin. Bakit? Kasi siya ang magbibigay sa atin ng kapayapaan. At mawawala ang takot dahil tutulungan ka ng Panginoon. Kaya marami sa atin, hindi magpapakamatay. Bakit? Alam mo kasi na yung mga bagay na yan, pinahintulutan sa'yo ni Lord. Sabi nga, di ba sa Corinthian? Hindi ibinigay sa'yo yan na lakpas sa iyong kakayahan. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan mo yan at lahat nakakaranas na ganyang pagsubok. Hindi lang ikaw. Anong ibig sabihin sa atin ng Panginoon? Magtatagumpay ka dahil tutulungan kita. Mostly kaya tayo po ay nalulugmok at hindi nagtatagumpay sa mga problema, pinipilit natin gawin yung bagay na kaya natin. Kontrolin ang bagay, pero nagkakamali tayo. Di ba nagsisimula tayo ma-stress? Kapag kinukontrol natin yung isang sitwasyon, dapat ganito nangyari, stress ka na. Yung mga bagay gusto mo mangyari, hindi nangyari, mabuti naman, na-stress ka na, nade-depress ka. Nangyari po yan sa mga alagad po ni Kristo, ni ating Panginoon, si Elijah. Pero ang tunay na tayo ay tutulungan ng Panginoon, ibibigay mo, Lord, hindi ko to kaya. Huwag tayo magmayabang. Pag hindi mo na kaya, ibigay mo na lang kay Lord. Kasi yun ang tunay na tagumpay na umaasa ka sa Panginoon at sa presensya ng Diyos, mayroong kapuspusan ng kagalakan. In His presence, there was a fullness of joy. Sabi sa Salmo 16:11, ituro niyo sa akin ang landas patungo sa buhay at puno ng kasiyahan at sa piling niyo, aking matatagpuan ng ligayang walang hanggan. Napakagandang talata. In your presence, there was a fullness of joy. Maraming ibinibigay ang mundong ito ng panandalian na kaligayahan lang. Mga kabataan, pag ako'y may boyfriend at girlfriend, maligaya na ako. Bakit ka umiiyak? Bakit ka nagpapakamatay? Bakit ka sumusuway sa magulang mo? Presence ba yan ni Lord? Nagagala ka ba? Until hindi mo magiging kaligayahan ng Diyos, hindi mo masusumpungan ang tunay na kaligayahan dito sa mundong ito. Naranasan ko na po yan. Sa bisyo pa lang Akala ko maging maligaya ako pag nakainom ako Pag ikaw yung lumalakad ka ng lasing na gano'n, maligaya ka na Pero hindi mo alam, nag-aaway na kayo ng asawa mo. Yung pera mo nauubos. Yung magkakaroon ka ng sakit. Kaligayahan ba yun? Hindi. Sugal, babae, anumang ino-offer na mundong ito na pansamanang kaligayahan, I tell you, malulungkot ka behind that. Kasi marami pa akong kaibigan, mga namatay na. Dahil sa tingin nila yung kaligayahan na yon, ay kaligayahan talaga magbibigay until the end. Hindi, nagdulot ito ng kalungkutan. Kaya dapat isipin po natin, yung presensya ng Diyos ang tunay na kapuspusan ng ating kaligayahan. Sino po dito na sasabihin mo sa sarili mo, ang Diyos ang aking kaligayahan? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Kasi yun po, subukan nyo po. Alam nyo po, sa una mahirap. Kasi yun ang kaaway. Pero pag naranasan nyo na ang tunay na kaligayahan sa Diyos, hindi na kayo titingin sa temporal, kundi sa eternal na. Kasi babaguhin niya. Kaya sabi sa Roma 12, transform by renewing your mind. Hanggat hindi ka nagbabago ng pag-iisip, walang kaligayahan na mangyayari. Una nagbago sa akin ang pag-iisip ng mga lalaki. Di ba? Dapat, sabi sa mundo, pag ang lalaki walang bisyo,
abnormal. Di ba yan ang sabi ng mundo eh? Lalaki ka, natural yan. Natural na may babae ka. Dapat tumitim ka ng ibang putahe. Yan ang sabi ng mundo. Pero ngayon, sira ang pamilya, may sakit pa. Kaligayahan ba yun? Pagdurusa. Kasi ang tunay na tagumpay ay ang pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Yun po ang tunay na tagumpay. Kaya minsan po tayo mainggit. Magsasabi mo pa, sana all. Di ba minsan ganyan tayo mga Kristiyano? Ang sa papasana all mo pa, yung gumagawa ng masama. Sana all, may bagong sasakyan. Sino ba yan? Kaya, ang daming sasakyan. No? Kahit isang araw-araw, isang linggo, iba't iba sasakyan. Sana all. O sana all, nakakulong ka na rin. Kasi doon tayo nakatingin. Kundi ang tunay na tagumpay ay may pamumuhay na nakalulugod sa Diyos. Kasi at the end of the day, harap tayo sa Diyos. At ang tunay na tagumpay ay nakaangkla sa plano ng Diyos. Yung plano ng Diyos. Ano ba yung plano ng Diyos? Jeremiah 29:11. Sapagkat nalalaman ko ang planong inilaan ko para sa inyo. Oh, talaga may nakalaan ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, mga plano para sa ikabubuti ninyo at hindi ikasasama ninyo. At mga plano magbibigay sa inyo ng pag-asa at magandang kinabukasan. Alam niyo po ba paano si Joseph naunawaan nito eh? Kasi naunawaan niya na in spite na marami siyang mga circumstances na nangyari sa buhay niya na hindi maganda, mawawalan ka na ng pag-asa, pero sabi niya, may plano sa akin ng Diyos. Sino naniniwala na may plano sa iyo ang Diyos? Amen. May plano sa iyo ang Diyos. At ang plano ng iyon, hindi makasasama. Kaya pag isang bagay nangyari sa iyo, ginagawa mo at ginagamit mo, nakasasama ito, hindi yan ang plano ng Diyos, hindi galing sa Diyos yan. Pastor, di ba galing kay Lord yung blessing na pera? Tama. Saan mo ginagamit? Pagsusugal. Saan mo ginagamit? Pambababae. Saan mo ginagamit? Sa bisyo. Saan mo nakakabuti ba? Hindi na-apply yung layunin ng Diyos. Kaya kita binless para maging pagpapala ka sa iba. Ang nangyayari kasi, marami kang pera, lalo ka naging, di ba yung ganon? Naging Ilocano ka? Sino mga Ilocano rito? Kasi isa ko dyan eh. Yung nagiging imot ka, yung lalo ka nahigpit. Alam mo bakit tayo binibless ni Lord? To be a blessing to others. Kasi makita yung pagpapala mo galing sa Diyos, ipahayag mo yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng pagtulong. Kaya sabi ng Panginoon, maging kontento kayo. Ano saan? Contentment, anuman meron ka, kung ito man ay sumagana ka, ibahagi mo to. Lalong-lalo po sa ating templo. Kaya man ng tithes and offering. Kasi maraming sasabi, ako naman naghihirap dito, ba't ko ibibigay? Di mo naunawaan. Lahat ng meron ka galing sa Diyos. Lalo na't mabuti at hindi masama. At ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Ano? Yan po ang nangyari kay Joseph. Na kahit siya nasa kulungan, kasi nga nakakulong siya. At minsan sa pangyayaring yun, nagtagumpay siya. Bakit? Merong panaginip, yung hari noon, walang gusto makapagpaliwanag, wala. Pero si Joseph lang. At yung pong cupbearer, nakasama niya nakakulong, sabi niya, pag nandun ka na, nakalabas ka na, sabihin mo ko para makalabas din ako. Nangyari, kinalimutan siya ng cupbearer. May plano pa ba ang Diyos? Ano ba yan? Tumulong na ako eh. Bakit ganun pa nangyari? Nasaan ang plano ng Diyos? Sasabihin ko sa inyo. Maging anuman sa ating paligid, tinanggihan tayo ng tao, tinakwil tayo. Pero ang plano ng Diyos mananatili sa'yo. Yun ang katotohanan. Bakit? Yung nangyaring pangalawa ulit, nakakulong, naalala na nung cupbearer, mayroong magpapaliwanag ulit sa'yo ng panaginip, si Joseph. Kaya nung uli, pinatawag ni Joseph, ng hari si Joseph, pinaliwanag niya, at nakita niya kung paano yung karunungan at kapangyarihan ng Diyos ay nailabas ni Joseph, humanga yung hari at ginawa siyang governor. At sa pangyayari, pinaliwanag niya, sabi niya, magkakaroon po ng taggutom. At nagkaroon nga ng taggutom at nakatulong ito na pagpapala sa pamilya niya. Alam niyo, marami sa ating buhay nakakulong tayo. Pastor, nakakulong ako sa bisyo eh. Parang walang plano ang Diyos. Parang wala akong pag-asa. Pastor, nakakulong ko sa maling relasyon eh.
May pag-asa pa ba? Nakakulong ako sa death o maraming pagkakautang. May plano ba talaga sa akin ng Diyos? Bakit ako may sakit? Nakakulong ako sa kasakit. Bakit? May plano talaga ang Diyos. Kung si Joseph, ilang beses nakulong, papatayin pa, natupad pa rin ang plano ng Diyos. Sino naniniwala may plano sa iyo ang Diyos? In spite anong sitwasyon mo ngayon, kung ano man nakakulong ka ngayon, God has a plan for your life. Yun ang katotohanan. Huwag tayong mawalan ng pag-asa. Kasi si Joseph, isang patotoo na anuman sitwasyon ang pinagdaanan niya, halos mawalan na ng pag-asa. Baka sabihin mo na, Lord, patayin mo na lang ako. Pero dahil alam niya may plano ang Diyos sa kanya, nagtiwala siya. Kaya magtiwala tayo sa plano ng Diyos. Ano po sabi dito sa Salmo 27:13-14? Ngunit naniniwala ako mararanasan ko ang kabutihan niyo, Panginoon, habang ako'y nabubuhay dito sa mundo. Magtiwala kayo sa Panginoon, magpakatatag kayo at huwag mawala ng pag-asa. Magtiwala lamang kayo sa Panginoon. Hindi ang sitwasyon mo sa buhay mo ngayon ang magdidetermine upang matigil ang plano ng Diyos. Hindi po. Si Moses, nung po siya nagkasala, nagalit, hinampas niya yung bato. Sabi ng Panginoon, tinanggal mo ang aking kabanalan. Dahil diyan, hindi mo na makikita ang Kanaan, yung lupang pangako. Pero hindi sinabi ng Panginoon, hindi matutuloy yung pangako niya. Sapagkat hindi lang si Moses nakaapak, sila Joshua at mga angkan ng Israelita, natupad pa rin ang pangako ng Diyos. Ano sinasabi sa atin? Kung ang sitwasyon mo yung nangihirapan ka, it doesn't mean yung plano ng Diyos hindi mangyayari. Ang tanong sa'yo, nagtitiwala ka ba? Kasi magtiwala lang tayo sa Panginoon. Ano man sitwasyon natin ngayon, sa tingin natin, walang solusyon sa dulo. Pero ang sabi ng Panginoon, magtiwala ka, magpakatatag ka, kasi mangyayari yan. Na ako pa kaya, na lahat ng sinasabi ko, nagkakatotoo. Kaya sa Josue, sabi niya, saksi kayong lahat. Walang sinabi ang Panginoon na hindi natupad. Nakita niyo po yan lahat. At sa ating lahat, sino po dito ang hindi kumakain? Sino dito walang kinakain sa pagkainan? Lahat tayo, isa ng katapatan ng lahat ng sumasampalataya sa Kanya kahit kailan na hindi magugutom. Di po ba? Kasi laki ng big picture agad eh. Gusto mo, pangako mo, Lord, bigyan mo ako ng 1 billion. Maging kontraktor ka muna. Hindi ganon. Kundi makita natin, kasi minsan yung mga bagay na hingin natin, makasasama sa atin eh. Kaya magtiwala tayo. Ano man sitwasyon mo ngayon, magtiwala ka sa Panginoon. Sabi mo sa katabi mo, magtiwala ka. Huwag kang magduda. At ang plano ng Diyos ay para sa kabutihan natin. Yun ang maganda. Walang ibibigay na plano sa iyo ang Diyos para ikasama mo. Dahil mabuti siyang Diyos. Ano sabi dito sa Roma 8:28? Dito po tayo magtatapos. Verses, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawaan ng Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya na Kanyang tinawag ayon sa Kanyang layunin. Alam niyo bakit tayo napapasama? Ba't ganito buhay ko? Yung bang ginagawa mo ayon sa layunin ng Diyos? Lalong-lalo na ba sa mga Kristiyano pag hindi comfort? Para hindi ko kaya to kasi medyo ayokong mainitan, ayokong maglakad ng malayo. Hindi ko gagawin. Ayaw natin umalis sa comfort zone natin. Kaya madalas ito nangyayari. Napapasama tayo. Di po ba? Pero lahat ng ginagawa natin, magkakaroon ng tunay tagumpay. Bakit? Ang plano kasi ng Diyos para sa ikabubuti natin. Magagawa ng Diyos ang mga bagay para sa ating ikabubuti. Sabi ko sa inyo, ano man hindi nangyaring maganda sa inyo last year, gagawin kabubuti sa iyo ng Diyos yan dahil yan ang plano niya sa iyo. All things work together for good for those who love Him. Mahal ka na. Sino naniniwala mahal ka ng Diyos? Kung alam mo mahal ka ng Diyos, isipin mo, ikabubuti. Ang tanong niya, bakit nakakasama? Tanungin mo din, baka may gawa ka. Nasa layunin ba ng Diyos? Pero ang maganda sa Diyos, kahit tayo nagkakamali, nagkakasala, sabi ni Lord, di ba, balik ka lang. Balik ka lang. Huwag kang mahiya. Ganun si Lord. Kasi bakit? Bawat isa sa atin ay hinanda yung tunay na tagumpay.
Ang kailangan lang natin ay magtiwala at mahalin siya completely. Anong completely? Buong lakas, buong kaluluwa, buong espiritu, buong puso, mahalin mo ang Diyos. Kaya nga sabi ng Panginoon, you must die to yourself. Kailangan mamatay ka sa sarili mo. Ano yung mamamatay? Yung pagiging makasarili natin. Kasi yan ang nagdadala sa atin para hindi natin makuha yung tunay na tagumpay. Yung akala mo, mabuti yung gagawin mo, pero hindi. Diba? I tell you sa mga kabataan, bakit masama bang magmahal? Diba? Ganun yung ganyan. Di ba? Mga pasakali nila Ay, February, okay, mawawala. Meron tayong series about love. Kasi February na nga Pero sinasabi sa atin ng Panginoon, ang tunay na tagumpay ay ang pagkakaroon ng Diyos at isinasa pamuhay ang kanyang layunin. Amen? Yan ang tunay na tagumpay. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo pong lahat ay manalangin. Everybody close your eyes. Yes, Lord and Heavenly Father, we thank you so much, Lord. Lord, unang-una, tinatgan nyo na po sa aming isipan, lalo po sa aming mga mata, yung ino-offer ng kaaway. Ang tagumpay ay yung maraming salapi. Hindi naman masama ang magkaroon ng maging mayaman ka. Kung ano yung yaman mo naman yan, ay talagang nakaangkla sa layunin ng Diyos para sa plano niya to expand the kingdom of God here in earth. Gamitin mo. Pero kung yung mga bagay na yan, yun ang seguridad mo, nagiging Diyos-Diyosan mo na, ang nagiging bagay na yan, sa tingin mo nagpapasaya sa'yo, I tell you, hindi. At salamat na lang, Panginoon, sa inyong mensahe ngayong umaga, na ang tunay na tagumpay, Panginoon, ay lagi nasa presensya mo, Panginoon. Sapagat lahat kami, maging mayaman, mahirap, ay magkakaproblema, dadaan sa sitwasyon na ayaw namin, Panginoon. Pero ibang-iba, ang tunay na tagumpay ng mga sumasampalataya at nagtitiwala sa iyo. Ano mang sitwasyon na problema o dumating, Panginoon, magtatagumpay kami sapagkat gagabayan mo kami. Bibigyan niyo mo kami ng wisdom. Bibigyan niyo kami, Panginoon, ng tamang pagdidesisyon sapagkat manggagaling ang aming karunungan mula sa inyo na magdudulot lamang ng kabutihan at pag-asa, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Sapagkat alam namin, Panginoon, marami kaming plano last year pa. Pero itong 2026, Lord, plano nyo ang mangyari sa amin. Layunin mo ang mangyari sa amin, yung purpose. Sapagkat tunay nga, Lord, lahat kami mawawala sa mundong ito. Para lamang kaming bula, para lang kaming hangin na mawawala, tatangayin at makakalimutan. Pero Lord, ang mga taong nasunod ang layunin sa inyo, maging sa kabilang buhay, Panginoon, aanihin ang tagumpay na ito sapagkat makakasama ka namin. Lord, turuan mo po kami, Panginoon, huwag tumingin sa material, mga temporal. Kundi tumingin kami sa inyo, ang sandigan ng aming pananampalataya, ang perpektong sandigan ng aming pananampalataya, kayo po, Panginoong Yesus. Hindi kami maiinggit sa ginagawa ng sanlibutang ito, kundi magtitiwala kami sa plano mo. Ang plano mo masunod, Panginoon, sapagkat ang plano mong ito ay magdudulot sa amin ng kabutihan, pag-asa, hindi ng kalungkutan at ng kasamaan. Turuan mo kami, Panginoon, na mapalapit sa inyo at tulungan nyo rin po kami that this coming 2026, Lord, mas magkaroon kami ng oras at panahon sa iyong salita, sa iyong presensya na laging malagay kami. Sapagkat nais namin, Panginoon, ang tunay na kaligayahan at kapayapaan sa inyo namin matatagpuan. We thank you so much, Lord. In Jesus' name we pray. And all of God's people say, Amen. Palakpakan natin ang Panginoon at sa pagkakataon.